Mga pangyayaring hindi maipaliwanag kapagka kumukulog, umuulan, kumikidlat sa probinsya. May mga malalaking punong kahoy doon na kuminsan pagka tinatamaan ng kidlat, talagang nabibiyak ito. Yung mga matitigas na punong kahoy. At nakakapagtaka doon yung mga puno na yon na tinamaan ng kidlat, mayroong nakasiksik na parang yung bakal na ang sabi ng mga nakakatanda, yung mga ninuno namin ulit. Ayun daw, ngipin daw ng kidlat yun, naiwan doon. Sa lakas ng impact siguro na tinamaan yung kahoy, nabali yung ngipin, sumisiksik din yung parang bakal. Parang siminto siya na parang bakal talaga ang forma, pagkatapos nabali. Ay hindi mo maintindihan bakit nababali, o kung totoo yung sinasabi na ito ay ngipin daw ng kidlat, nakakatakot pala talaga ang kidlat. May ngipin pala yan, parang bakal. Kaya pala yung mga niyog na tinatamaan ng kidlat to sa atin, simula dito sa puno, talagang tad-tad ng tad-tad ng kumbaga kagat ng kidlat simula puno hanggang doon sa dulo, sunog pa yung mga dahon ng puno ng niyog na yun. Nagkasugat-sugat yung katawan ng niyog na parang tinamaan ng malalakas na armas, na pagka binabaril natutuklap talaga yung mga balat. Kaya nakakapagtaka hindi maipiliwanag mabuti kung bakit na nagkagano na pag tuwing kumikidlat, pag tumama ito sa isang puno sa probinsya, talagang sunog yung, halimbawa niyog yung matatamaan, sunog yung niyog, at ang katawan ng niyog na ito talagang puro sugat-sugat pataas. Kaya parang bang pwede rin paniwalaan na talagang ang kidlat may ngipin. Pero wala nang nagpapatunay dito kung talagang ano yung naiiwan na parang bakal sa puno ng kahoy na kung saan tinamaan ng kidlat na malakas. Kaya isang kuwan din ito na parang isang kababalaghan talaga na nangyayari sa mundo na hindi din talaga mapatunayan kung saan nanggaling yun. Parang bakal na naiwan doon sa isang puno na tinamaan ng kidlat. Yan ang wala pang masyadong paliwanag tungkol dito. Hindi natin alam kung ano talaga ito. Ang kidlat ba talagang may ngipin.